Guys, welcome na naman sa isang episode ng Bud TV. Ngayong vlog natin ngayon, i-share namin yung recent trip namin papuntang South Korea again, and pumunta na naman kami ng Japan. Marami pang mga places ang gusto naming maikot and ma-explore dun sa very beautiful country na yan. Actually, alam nyo, sa totoo lang, na-enjoy ko siya kasi hindi siya masyadong touristy area. Hindi katulad nung pag nagpunta ka ng Tokyo, hindi rin siya katulad nung yung pag nagpunta ka ng Osaka, sobrang dami ng tao kasi doon talaga yung concentration ng mga tourists. So ito yung first time na nagstay kami, and honestly, mas nagustuhan ko yun kasi mas naging immersive yung experience namin dahil walang masyadong tao doon sa Kyoto. Kung hindi na kayo pupunta dun sa mga medyo, yung mga sikat na tourist areas. So, meron din kami mga napuntahan doon na na-enjoy namin. And of course, na-enjoy din namin yung food. Yun yung pinaka-importante. So, wag na nating patagalin pa. I want you to watch the video and hopefully you could get something out of it next time na kayo naman na magpunta sa Japan. And sana ma-enjoy nyo ito. Let's go! Pakita na namin yung journey namin from San Francisco going to Japan in today's vlog. Let's go. The time is 10:30 p.m. We're here at San Francisco International Airport, or more commonly known as SFO. Nandito tayo ngayon sa check-in counter. Although we have made online check-ins earlier before kami dumating dito sa airport, and all we need to do is to just check in our luggages and also to get our boarding passes. So we are a bit early today, but it's nice to know na hindi kami nahirapan doon sa commute. We didn't bring any vehicle, and we are just waiting for our flight before kami sumakay sa airplane. Hi guys, good morning. Today is 1 a.m. and nandito na naman tayo sa San Francisco International Airport to catch our flight going to Asia. Punta tayo sandali ng Korea, and then punta tayo ulit ng Japan. This time punta ulit tayo ng Osaka para makalibot-libot for a few days. So samahan nyo kami para dito sa trip na to, and then let's see kung ano yung mga pwede nating mapuntahan this time sa Osaka. So let's go. Magbo-board na kami, and this would be a long flight again, pero antayin natin kung ano yung in store for us when we get to Osaka. So after siguro mga 10 hours of flight, nandito na tayo sa Tokyo Haneda Airport. We had a safe landing, kaso medyo sumakit yung puwet ko kasi medyo dire-diretso yung flight. Ngayon, dito muna tayo magsistay for 12 hours kasi layover. So let's see kung ano yung mga pwede natin gawin dito sa Tokyo. So magto-Tokyo muna tayo the whole day kasi yung flight natin papuntang Seoul, South Korea will be in 12 hours. So magpapahinga muna tayo, and then we'll see what we can do mamayang umaga. The current time here is almost 3 a.m. So 2:53 a.m. to be exact. Tingnan natin kung ano, lalabas muna tayo sa immigration. Okay, so papunta na kami sa immigration ngayon. Anong pakiramdam nyo? Nandito na naman kayo sa Japan. Mainit. Mainit. Sabi, 28 degrees daw in Celsius sa labas. How about you, Charlie? What do you feel na andito ka na naman sa Japan? Nothingness. Oh, Explode head on my explode head daw siya. So,
Yun, alam naman natin na si Charlie, isa lang ang gusto niyang puntahan. So, titingnan natin. So, yun nga, as what I've said, 12 hours muna tayo dito sa Tokyo. Tapos yung flight natin is mamayang gabi pa. So, meron tayong oras para makapagpahinga. And then, pupunta tayo sa mag-hotel muna tayo to spend the 12 hours layover natin. Again, yung travel time was 10 hours from SFO going to Tokyo Haneda. So, punta muna tayo sa hotel para makapagpahinga. After namin makalabas ng immigration, we figured out that we still have to wait for a few more hours before mag-open yung trains going to the city. Ang plano kasi naman talaga namin is to take the trains para mas mabilis, and yun yung mas convenient route going dun sa hotel that we have booked. So bumili muna kami ng pagkain. This would serve as our breakfast sa konbini, and kumain muna kami until dumating yung time na mag-open na yung trains. Okay, so ito yung first meal namin dito sa Tokyo. Nakalabas na kami ng immigration. And yung process pala, kailangan magawa nyo na yung QR code ng immigration tsaka ng customs na declaration. Magagawa mo naman yun online. Ilalagay namin yung link. Ano bang name nung link? Basta ipopost na lang namin dito yung link kung saan nyo ma-access yun para before pa lang kayo dumating dito, makukuha nyo na yung QR code, which is yun din yung ipapakita nyo sa number 1, immigration, number 2, dun sa customs declaration. Less yung contact nyo sa tao, immigration lang, tapos puro computers na yung gagamitin nyo in order for you to get in at makalabas sa immigration and customs. So eto, dumaan kami ng Lawson's para bumili ng food kasi ang oras ngayon ay currently 3:51 AM. Almost 4. 3:51, almost 4. Since 7 o'clock pa yung check-in namin sa hotel. Naghihintay muna kami dito hanggang dumating yung mga probably 6. Tapos saka kami pupunta sa hotel para makapag-check-in. 12 hours lang yung layover. Meron kaming mga check-in baggage na hindi namin kinuha kasi yun na yung isasakay nila mamaya tonight papuntang Gimpo, South Korea. So ito yung yaki udon, mas makakapal yung noodles. Tikman natin kung masarap. Alam mo naman ang convenience store food, masarap dito. So tingnan natin. Masarap. Ayan. Vegetables. Good. Bumili rin pala ako, by the way, ng soy sauce tuna mayo na anong tawag dito? Nakalimutan ko na. Saan yung tawag nun? What do you call this? Soy sauce, tuna and mayo flavor na onigiri. So mamaya kakain din natin to after natin maubos yung ano natin, yung yaki udon. Kain muna tayo, itadakimasu. Okay, ito naman, tikman naman natin ko ito kung masarap. Ang flavor niya is soy sauce, tuna mayo na onigiri. Yung iba, yung lalo na pagkagawa ng mga convenience stores, ikaw yung mismo magbabalot, pero ito nakabalot na. Ang goal kasi nung iba is para crispy pa yung seaweeds, since pagka nakabalot na siya, hindi na siya crispy. Ayan, so tikman natin. Carbs.
Lasang soy sauce. Pero wala pa ako nakakagat na tuna mayonnaise. Pero malapit na, feeling ko. Ayan, meron na. Ito ang perfect food on the go. Kasama na dito yung proteins mo, yung mayonnaise, tsaka yung carbs na kailangan mo to keep you going and moving. Kaya naiintindihan ko bakit lahat ng mga Japanese, ito yung kinakain nila pagka magsa-start sila sa work, papasok, kasi easy to eat. Or pagka lunch, pag sobrang busy ka sa trabaho, ito lang, okay na. Samahan na lang nila na ibang proteins, okay na sila. So, huwag nyo kakalimutan na itry din to sa mga convenience stores when you get here sa Japan. So, by the way, tapos na tayong kumain, no? Naghihintay na lang tayo ng tamang oras para tayo makapag-travel papunta dun sa hotel natin na pagsistayan for the duration of the layover, which is 12 hours. Ngayon pala, para dun sa mga travelers, ang pinaka-importante na meron kayo before kayo lumabas ng airport is itong dalawa. Number 1 is yung iCoca card. Tsaka number 2 is yung pass mo. Generally, relatively pareho lang sila. Ang iCoca card can be used all over Japan kahit saan ka magpunta. Yung pass mo naman can also be used almost everywhere in Japan. Pero itong in-issue na to na pass mo, card na to, is only good for 30 days yata. Hindi ko lang sure ha, or baka kung yung value niya, kung meron mang matira, by the time you return, hindi mo na siya magagamit. Kasi dito ang sabi, valid for 28 days lang from the day of which you bought the card. Okay, so kailangan mo siyang reloadan. Ngayon, ang kagandahan kasi ng pass mo, pag ito yung ginamit mo, kahit saan pwede mo siyang gamitin. Kahit sa convenience stores, bibili ka ng food, bibili ka ng kahit ano, sa bus pwede rin. Ang iCoca naman is, sa pagkakaalam ko, sa trains lang talaga ng JR Railway. So, either way, kung ano yung maisip nyo na bilhin, kailangan meron na kayong card kasi paglabas pa lang ng airport, sasakay na kayo ng monorail para connecting dun sa trains or lines na pupuntahan nyo, depende kung saan kayong hotel nagpunta. Okay? So, after this, bababa na kami, maglo-load up kami ng mga train cards namin para makapunta na kami sa hotel. After having breakfast, we went straight down doon sa hallway access papunta doon sa trains going to the city. Now, before we can ride the trains, we need to reload our cards para meron kaming pangbayad doon sa trains na sasakyan namin. And as you can see, it is very accessible from the airport going to the train station. So, pupunta tayo sa KQ line, sasakay tayo ng train para marating natin yung hotel na pagsistayan natin, Monday Hotel, dito sa Haneda. So, ito yung ticket printing machine nila. 100 yen lang si Charlie papuntang Otori Station kasi dun yung bababaan namin para sa hotel. Sinelect namin yung child para mas discounted yung price. Hindi muna namin siya bibilan ng pass mo kasi babalik na kami dito sa Osaka. So, 3 stations lang kami mula dito sa Haneda papuntang Otori Station. So, nakababa na kami sa Otori Station. Ngayon, meron mga 290 meters na walk. Siguro, probably mga 7 to 8 minutes bago kami makarating sa hotel namin. So, magkita-kita na lang tayo dun sa hotel, ha? 4 minutes daw. 4 minutes. Charlie, 4 minutes. Okay. See you sa hotel.
Ayun no, Hotel Monday. Nakita ko na dun. Okay, so walk na daw. Pwede tayo mag-walk. Andun na yung hotel. So ang oras ngayon ay almost 2:45, 3, 4, 5, 6, almost 7 o'clock na at ramdam ko na po yung init. Naiinitan ba kayo? Mainit. Naiinitan kami, naiinitan. Finally, we have reached Monday Hotel. This is just a few train rides away from Haneda International Airport. Perfect for those layovers. Pero it's not gonna break your bank. So, nandito na kami sa lobby. Siguro magsistay kami dito up until mga 7:30 before we head back sa Haneda Airport to catch our connecting flight papuntang Seoul, South Korea. Ngayon, balak ko magpunta sa Apit, sa Koto City, sa Autobox, para makabili na ako ng mga items na iuwi ko for sale. So, tingnan natin kung ano yung mga mabibili natin dun. And then, balak din namin mag-Akihabara today if time permits. Okay, so finally, we're able to check in dito sa Monday Hotel, malapit sa Haneda International Airport. We are so exhausted and tired because of this journey. It has been like more than 10 hours, specifically 10-hour flight from San Francisco to Haneda here in Tokyo, Japan. We'll be staying in for 12 hours kasi 12 hours yung layover namin dito before we proceed to Seoul in South Korea. So anyway, papahinga muna tayo, mag-freshen up muna tayo and see what we can do for the day. Thank you for watching. Magkita-kita tayo sa susunod na video. We'll see what we can do. If you haven't subscribed, mag-subscribe na kayo to follow this journey. Andito na naman tayo sa Japan. This time it's in Tokyo, but we'll be going to Seoul and then move to Osaka. And then doon na tayo magsistay for a few days before we head back home. So this has been Bud TV. Thank you for watching. See you on the next episode.